Naging mainit nga na usapin ng kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Ngunit bago ang lahat ay kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel na ito ay mag-subscribe ka na upang lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At pindutin na rin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang maging aware ka kung mayroon tayong bagong video na nai-upload. At sa ating mga matatagal ng supporters or mga viewers ay maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like sa ating mga videos at syempre i-share na rin ito upang ang ibang tao rin na iyong kakilala ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. At kung mayroon ka naman pong hinaing o di kaya opinyon, bukas po ang ating mga comment section para sa inyong mga komento. Muli po, maraming salamat po and God bless. Tayo na po ay panoorin ang buong video. Mandar sa lupa. Kaya nga the wiser investment is Air Force. Magkaroon ka ng 400 na fighter jet o 400 na drone. Pa-bulldozer ka ng lahat ng isla natin. Meron kang isang squadron. Naka-station dyan. Mag-recruit ka ng marami. You increase yung Air Force mo, mga piloto mo. You have a conveyor belt na panay piloto. Meron kang Top Gun. Mga fighter pilot natin, i-multiply ninyo. Actually, drone na lang nga eh. Drone fleet eh. Para yung mga piloto hindi mamamatay, nandyan na sila. Naka-aircon sila sa isang container van. Air Force makes sense. Kasi covered niya yung land tsaka yung water. Nandun ka sa kaya magkaroon tayo ng capability ng refueling. Kasi kalyado natin Amerika eh. Tinutulungan natin ang Taiwan. Magkaroon ka ng priority sa chips. Japan, kalyado natin. South Korea. Israel. Ang dami natin pwedeng gawin. Yung pera, sige, nakaw. Kaya nga talaga, pagka umikot ang gulong, usigin talaga namin kayo. Hayop kayo, mawalang niya kayo. Magtago kayo kung saan lungga, hahanapin namin kayo. Ahas man kahit saan lungga pumasok o daga, makukuha mo eh. Kaya nga nakakainis yung So, si Sara Duterte is being malakas na leader, magaling na leader, strong personality, humble, sutil, no? She delivers the message in a nice way. Nakabahan ka, yung ganun ba? Pugutin na yung ulo mo. Hukayin yung bangkay. Yung mga ganun ba? Subliminal nga ang dating eh. Iba gagawin niya. Literally. Kaya nga wag na lang tayo magpagamit. Wag tayo magpagamit dun sa yung mga masasamang intensyon kasi ng ibang mga nakapaligid kay BBM. Mas maganda dyan, tayo lahat mag-unite. Mag-unite tayo ang Pilipino. As a Pilipino, hindi yung iba sa inyo gusto, unite under Duterte o unite under Bongbong. Pwede ba mag-unite tayo as a Pilipino? Kasi hindi tayo handa talaga mga kababayan. Pagka nagkaupakan, hindi tayo handa eh. Anytime yan eh. So, kasama yun doon sa what to expect eh. Yung global, anytime pwede magkagulo, no? Anytime. So, yun yung pwedeng magkaanuhan. Kung hindi natin itigil itong pinagagawa natin when the whole world is talking about nuclear war, preparation for war, we, Filipinos, are talking about watches, elections. We deserve the country that we had.
Because many of us do not care. And it's not worth dying for. Bakit ako magpapakamatay para sa ganyan na utak ng mga tao? Buong mundo nga pinag-iisipan magkakagulo-gulo na tayo Iba nga, nag-iimbak na ng pagkain. Yung governments nila, sinesecure yung mga ano nila, raid shelter. Inaayos na bawat merong pagkain, kung anong city, yung food supplies nila, nag-iimbak na sila. Enough to last them for kung ilang buwan nila gusto o taon. Tayo, wala Wala talaga. Bahala ka sa buhay mo. Pero mahalaga sa atin, relo. May symbolism kasi. I have time for you. I have time for you. It's a tradition. Puta lang yan. Hanip yan. It's a tradition. Ba't ako galing ako PMA, hindi ko alam yung tradition na yun. Buti pa yung mga civilian no? Sinasabi nyo may tradisyon na gano'n. Hindi ko nga alam na may gano'ng tradisyon At sabi ko nga sa huling vlog, if ever meron man na-develop na tradisyon na after nung time namin, kasi alam ko hanggang 1990 wala no? Ngayon ang sinasabi, nagsimula daw kay Fidel Ramos. Ang tradisyon kasi taon-taon yun. Taon-taon. Gina-justify pa natin na hindi ko nga alam yun Na, at saka mali yun. Maling tradisyon yun. We shouldn't justify something wrong. Sinabi nga ng Sara Duterte na inappropriate nga So why justify yung tradisyon? Parang sinabi nyo, Sara, tanga ka, mali ka Ba't mo sasabihin inappropriate tradisyon yan? Maya naman kayo, Vice President ni nagsasabi. Kino-call out na nga Okay, wag na nating sabi ko nga the whole world is trying to talk about second coming na nga Yung ganun end of days, biblical in perspective, global war, nuclear war, lahat ng war. Ngayon, war of the worlds, no? Tayo, relo. Hindi tayo makaalis doon sa relo. Symbolisms, traditions, meaning. Pinagtatalunan natin kung sino yung mas magaling, si Duterte ba o si Marcos. Tapos, ina-explain na nga namin, hindi kami pa hindi nakakaintindi. Ano ba? Sabi ko nga kayong mga bagong tenyente, no? Wag na kayong dadaan pa sa relo, no? Para yung mga naunang Kristiyano, dadaan pa sa mga rebulto. Dadaan pa sa mga santo-santo, Diyos ko naman. Diretso, magdasal kayo diretso. Because nobody has, not even our priest, not even the Pope, has a direct line na siya lang. Meron siyang monopoly to communicate with God. You can communicate with God diretso. Wala nang conduit, wala nang dadaan ka pa sa dadaan ka pa sa rebulto. Pray kang ganyan sa rebulto and then yung rebulto, yun ang magsasabi na ito, pakinggan mo to. Lord, pakinggan mo to. Kasi nadidinig ko nadidinig na rebulto. Nanto ko naman. You go to God diretso. Yun, dadaanin mo sa relo. Pwede ba tanungin mo na lang? Kaya nga I'm trying to tell you, mga younger officers, no? Diretsuin nyo yung commander. Para you do not leave anything to the imagination. Just like what people are doing now. Okay? Filipinos are imagining things now. There's a tradition, magtatalo kung kailan yan nagsimula. Tapos noon, taon-taon hinihingi yung relo ng presidente.
Ang Traditions Academy, for example, dunking, taon-taon yun, kada graduation, tinatapon yung first class doon sa pool. Tradition yun. No? Taon-taon yun. Yun yung tradisyon. Pagka sinabi kasi natin na ano, yun yung ano natin. May mga nagko-comment, sir, tradisyon yan. Diyos ko naman, huwag naman, tradisyon. O sige, sino yung mga nawala ng relo? Si Ramos, si Pinoy, di ba? Ay, gina-justify pa yan kung ano-anong justification. Kaya nga, wag na lang. Kasi nga, mali. Sinasabi ko ng mali. Kasi kung ang sinasabi nyo may symbolism yung relo, sir, hindi nyo nagigets eh. Tuturuan nyo pa kami. Sinasabi ko na nga ang relationship ng isang sundalo sa kanyang officer ay hindi yung inanimate na object. It's eye to eye, heart to heart, no? Sir, may pamilya ako, sir, wag mo ako iwanan, sir. Diretsuhan. Ikaw, panoorin niyo yung ano, A Bridge Too Far. No, yun, A Bridge Too Far, panoorin nyo. Meron dong portion na yung tiniente, kinakausap yung sarhento. Na, pangakuan mo ko na hindi ako mamamatay. Sabi niya doon sa sarhento. Yung sarhento, naaasar doon sa tiniente. Ano ka ba? Hindi ko kontrolado yung buhay mo. Di sabi ng, para lang umuo na, sige, para tumahimik. O sige. O sir, akong bahala sa'yo, hindi ka mamamatay. Hindi, seryoso ko. Sabihin mo sa akin ngayon, promise mo. Promise, hindi ako mamamatay. Di sige. Tinamaan sa ulo yung yung tiniente. Nakita niya, may tama. Sabi, patay na, dineclare patay. Dinala niya sa doktor, tinutukan niya yung doktor. Operahan mo yung official ko. Ayun, yung pala, buhay. Pero yung si rekta, yung ba humingi yung sundalo o yung official humingi ng relo ng sundalo. I will not die in your watch. That you will have time for me. Putrakis, diretso. Huwag nyo idadaan sa mga ganon, na mga middle na may conduit. No, it doesn't work that way. A soldier and an officer, pagka na-assign kayo sa bakbakan, pwede kayo eye to eye. Bago kayo mag-jump off, mag-explain yung official. Sasabihin, And yung official, binomotivate yung tauhan niya. No? Mga kababayan, ganon. At least para sa akin, ganon. At sasabihin ko, to comfort everyone, may tamaan dito, wala tayong iiwanan. Mamatay ang isa, patay lahat tayo. Ganon, patay kung patay. Yun ang motto natin. And yung mga bata, 6 company, tanungin niyo yun, first company, okay silang magpatrolya. Okay silang tamaan. Kasi alam niya, hindi siya mamamatay. Umaway nga ako ng inaway ko nga pinagmumura ko yung mga opisyal na mataas pa sa akin kang kernel Tiniente lang ako noon. Tinamaan yung katabi ko, mamamatay, loss of blood. May pangako ako, walang iwanan. Si Sapinoso, yung sinabi ko, sinabi na siya yung, tinamaan. Patay. Sabi ko, patay. Ay, gumagalaw pa. Buhay. Sir, may tama ako. Tapos siniwa ko yung pantalon niya, kinapa ko kung saan yung dugo. Nawakan ko yung bird niya, nawakan yung itlog niya, no? Tapos kinakapa ko kung saan. Tapos nung nakita ko, nandito sa hita, yung tama, gantiyan. Shrapnel lahat. Butas yung M16 niya, nagpiraso yung bala. M14 siguro yan, o Garan, o whatever. Basta malaking caliber, yung maraming fragment. Kita mo yung dugo, lumalabas talaga, kaya tinagpian. Muntik nang mamatay yun kasi alas 6 na siya na-evacuate. Alas 9 yung enkwentro. Pagdating ko sa headquarters, nagmumura ako. Pumunta ako talaga dun Sinabi ko, sinabi ng usapan natin, merong may tangke, may helicopter, medevac. Kaya nga ako nagtatanong ng medevac bago mag-jump off para kung may tamaan sa tao ko, hindi siya mamamatay ng loss of blood.
Yun yung requirement ko lang. Mamatay siya sa enkwentro, oo, tamaan sa ulo, patay, oo, okay lang. Ganon din ako. Pero yung mamamatay ka, yung tao mo, sa loss of blood, hindi pwede sa akin yun. Unexcusable yon para sa akin. Kutya, lumalaban yung tao, mamamatay siya, loss of blood, kasi hindi dumating yung helicopter. Magpapadala kayo ng sundalo sa gera, tapos nun okay lang yung tamaan siya, okay lang sa kanya pero yung walang suporta, doon nakakapikon. Hindi kailangan ng relo. Yun yung ina-emphasize ko, hindi kailangan ng relo. Kaya wala nang talinghaga, wag na kayo wala na tama. Explanation. Hindi tayo makamove on sa relo Binibigyan niya kasi ng meaning masyado. When you talk about leadership, it's not inanimate objects. Walang symbolism, no. And people who have been in battle know that. Anong relo-relo? Eye to eye with the commander, heart to heart. Sabihin mo, sir walang iwanan sir may pamilya ako, may baby yung on the way yung misis ko. Sige, doon ka sa likod. Bago jump off, sino dito? Sino dito mga bata? Tinatanong ko lagi sa tropa Sino dito may birthday? Kunyari, anong buwan yan? October. Sino dito? Ang birthday, October. Taas ang kamay. Alis, doon kayo sa likod. Sino dito ang birthday? November. Kasi signos Malapit na ang birthday. Baka hindi umabot. Taas ang kamay. Lahat ng November. Taas ang kamay. Sa likod. Doon kayo. Sino dito ang pakiramdam makakapatay na rebelde? Yung naglalaway, parang asong ulol. Yung mga parang may rabies pa. Ganun. Taas kamay. Ito kayo. Sa akin. Sarap. Ganun ako. Tanungin yung tropa ko. 6 company. Kakatuwaan niya yung mga yung iba naman taking advantage. Birthday kunwari buwan-buwan lagi na sa likod. Ayaw mamatay. Pero yung tropa, kasi pag nakita nila yung official, malakas sa loob. Lumalakas yung loob ng tropa. At saka pagkang alam namin niya, patay kung patay at walang iwanan, matapang yung mga tropa. Walang relo. Walang relo. Yung, I have time for you. I will not forsake you during my watch. Mga ganun ba? Kasi that's all drama. No? And you do not anchor yung buhay ng tao sa isang relo. No? You anchor, ito mahalaga mga kababayan Na-explain ko, I'm trying to connect no? At AFP, no? BP, Marcos, no? Tatay Digong. Yung mga relo-relo na yan, symbolism lang yan. Pero we would appreciate, we do not anchor our lives sa isang relo. We anchor our lives sa commander. Exactly the point of Sarah. Inappropriate yung humingi ng relo. Pero wag mong pahiya. Pero yung bata na yan, ang magde-defend sa atin. Yan ang matatanggalan ng daliri. Okay lang yan, mamatay yung tao. Maputulan ng kamay, ng spare parts. No? Tamaan kung somewhere. Pero huwag mong bibitawan yung suporta ng bata. Yun ang ibig sabihin ng Sara Duterte. Yung isa, ba't yung bibigay relo ko? Kaya move on tayo sa relo. Ang ano dyan talaga is you cannot anchor any military man na galing sa labanan. Ang ano nila, you will not anchor your life sa isang relo. Na, yung relo na to, hindi ako pababayaan ni Duterte. Dala-dala ko, swerte to Swerte to. Anong magagawa ni PRRD na sa Malacanang, ikaw, nandun ka sa field. Ang kalaban mo, Abu Sayyaf o NPA. Nandun ka, tapos doon. Yung relo, ito, galing sa presidente ito. Tinyente ko, binigay sa akin, hingi ko. He has time for me. Yung ganun ba? Ibang symbolism yun, pero
ang ano ko nga, ang punto ko, ano yung for us, mga sundalo, no? Mga men in uniform, let's shy away from yung mga ganon na symbolism, no? Let's shy away. Ang sa akin, ang inada-advise ko sa inyo, I'm trying to connect to you, kung kinakabahan kayo, sabihin nyo sa official nyo. Ikaw official, kung kinakabahan ka, sabihin mo sa tropa mo. Establish that communication from a commander to your soldier, and it will work well. A good relationship starts with communication. So pagka ikaw nakaka-communicate ka, commander, sa iyong tropa, lalakas ang loob ng tropa mo. And kahit anong paggawa mo, gagawin nila. Yun lang yun. Hindi, sir, bago ko sumunod sa'yo, pwede ba arborin yung relo mo? Ba't ko bibigay yung relo ko sa'yo? Sir, kasi ibig sabihin yan, meron kang oras para sa akin. Nasa ano kayo, danger zone kayo, Mario Joseph. Diretso. Wala nang mga ganong symbolism. Diretso, no? Wag nating bigyan ng kung ano-anong explanation. It doesn't work that way, no? Buhay ang pinag-uusapan. Kaya kami mismo, ang inaano namin, no? Simple, diretsuin mo. Ano, palagay mo, kinakabahan ka? Oh. Ganun diretso yung opisyal sa sundalo. Sasabihin ng sundalo, sir, kinakabahan ako, sir. Ako rin, kinakabahan ako. Nag-usap kayo. Di pares kayo maingat ngayon. Masama ang kutob ko. Ilang pesos kinapi sa mga tropa ko yun. Masama ang kutob ko. Niebres, masama ang kutob ko. Ano palagay mo? Sani, Manuel. Sa Soberano, Pilipino. Matias. Diba? Redubla. Sorry Bakod. Shucks. Sikaw. Ano pa isa? Sorry, kalimutan ko yung isa. Favorite ko yun eh. Si Romy. No, si Romy. Sabi ko, pagka masama yung kutob ko, sinasabi ko eh. Para mag-ingat din sila. Yun, no? Ay, si Sir. Hinakabahan na si Sir. Ibig sabihin, may anting-anting si Sir eh. Hinakabahan si Sir. Parang may masamang pag kinabahan ako, may masama nangyayari eh. Ay. Proven yan. Pagka kinabahan ako, may masama nangyayari. Instinct ba? Instinct, gut feel. So, you communicate, di ba? Wala na yung mga talinhaga na yan, meaning na yan. Because it doesn't get you anywhere. If you gripe, you tell your superior, sir, tatampo ko, sir. Bakit naman? Sir, parang may favoritism ka eh. Yung gano'n, nag-communicate kayo eh. Hindi yung, sir, tatampo ko, bakit siya binigyan mo relo? Ako hindi. Sir, ikaw lang, may oras ka lang sa kanya, sa akin wala, sir. Puta, kita yung ganun ba? Kasi pilit na pilit yung yung kwento. So, ano pa ang expect nyo? Si Sarah, ang symbolism niya, kung si Bongbong fall, si Sarah rise, no? She symbolizes the rise of a leader, symbolizes a peace. Kay Bongbong, war eh. Kay Sarah, peace. Prosperity. Kay Bongbong kasi corruption eh. Bangag, drug, etc. Security, war. Security, risk lahat. Mantalang kay Sarah, there is a chance for peace. No? Kaya nga, the sooner that there is change, the better for the country. Yun ang dapat nyong intindihin, mga kababayan. Hindi yung relo-relo. Hindi relo-relo. Ang pagtuunan natin ng pansin ay yung how can we move the country forward? How can we unite? Lahat tayo, Pilipino, mag-unite towards a better country. Let's try
a whole of nation approach. Hindi yun naghihintayan. No, hindi yun naghihintayan. Excuse me. Walang mangyayari. Magka naghintayan tayo. Ano pa ang gusto mong sabihin? Sarah is humble. BBM is not. Arrogant ang dating. Mataas. Sarah sympathizes with the people. Pag kami sakuna, nandun siya. Kung mayroon dapat tulungan, inutulungan niya. BBM, pag kami sakuna, nagpa-party, nasa ibang bansa. Walang connect sa tao. Si Sarah, meron. Ito. Sarah symbolizes the future of the country. Future of the Filipinos. The next breed of Filipinos, the next generation, and probably a Singapore-like Philippines. No? Wow, ang sarap imagine nun. Kasi ito ngayon, yung kay BBM, na akala natin maganda yung magiging palakad, wala eh, binuta tayo, nabudol, tapos yun, wala talaga eh, wala talaga. Kaya nga, Pilipino, mga Pilipino, kung gusto nyo na, sige, nakawan tayo, sige, siraan tayo, mag-upakan tayo, no? Kung we continue disunited, bahala kayo. Kasi that will give them the chance na umabot hanggang 2025 election. Yun ang motivation nila. Paabuti na lang natin to ng 2025 and we become stronger. Sa ngayon, nagdedelikado tayo. Alam na nila yan, nagdedelikado tayo. Kaya hands off muna, hands off. Huwag niyong po percent kasi baka magbiglang mag-people power. Mayari tayo. Tigil muna niya, tigil. Tigil niya na muna yung tatay. Tigil niya na muna yung kay Sarah. Mag-ano muna tayo, kunwari, magsalita, magbigay ng statement. Wag. Para yung kulo lumabas. And then, paabutin na lang natin ng 2025. Then we become stronger. And while we're, from now to 2025 elections, we pick up pace, we corrupt more agencies, we corrupt more people because we have the money. Okay. And then, hindi natin alam kung ano magiging labas ng election, which is malapit na, November 5 ba yan? So, ang ganda, no? Isipin mo, si Sarah symbolizes the future of this country. Samantalang BBM symbolizes the anything that is undesirable for this country. Isipin mo, tamba. Si Bongbong, si BBM, sinusuporta lang yung tamba. Hindi niya kayang pigilan yung kanyang pinsan. So, mas malaga sa kanya yung pinsan niya o yung si First Lady na sila nagdadala and then pinayagan lahat ng gawin na. Samantalang ng eleksyon, kaganyan niya si Inday Sara. Eh lumalabas ngayon, manggagamit si Bongbong. Lumalabas si Sara, biktima. So sa tingin niyo, saan kakatig ang Pilipino? Doon sa manggagamit o doon sa biktima? Eh lahat tayo biktima eh. So magpopolarize yung tao talaga kay Sara. Expect that. Lumalakas si Sara. So pagka the moment na yan, piniga niyo pa ng piniga. At kunyari si Digong, pinilit niyong umaten after US elections, umaten niyang bigla, ay tapos kayo. Pag kaya magmumura dyan, anong gagawin niyo? Murahin kayo lahat ni Duterte. Sige nga, murahin kayo. Putang ina ka, ikaw gago ka. Ikaw ikaw gago ka. Ikaw gago ka rin. Lahat kayo, putang ina nyo. Is that on the record? Pucha, si Duterte, minura yung buong Congress. Ano, ikaw contempt nyo? Sige, contempt nyo. Kulong nyo. Tingnan nyo, yari kayo, tapos kayo. Yun yung mga, pero siyempre, yung mga handler dito sa kabila na grupo,
Hina-hinay lang, delikado tayo, delikado tayo. Huwag niyang paabutin niya na magkaroon ng people power. Kasi, hindi tayo makadeclare ng martial law. Oh, bakit? Bakit di makadeclare? Kasi marami na nagsasabi eh. People of the Philippines, sovereign will. Ito lang constitution. Nagbibigay ng power sa presidente na ninuklok ng taong bayan. At saka nandyan ang FGF. Marami yung FGF eh. Yung referee. Puta, sasagasaan tayo ng referee. Wow. Kaya tumino kayo, mga puta na nyo, hayop kayo, gago kayo. Binaboy nyo Pilipinas. Kaya lubayan nyo na lang, good governance ang sagot dyan. Gusto nyo tumagal kayo, makatapos kayo hanggang 2020. Tama na, nakaw, tama na. Magandang eleksyon, ayusin nyo na lang para yung armed forces nyo hindi mapilitan na kumilos pagka nagkaroon ng people power. Because the moment na magkaroon ng people power at umabot siya doon sa punto na yung tao ayaw magpatawad, ay yari kayo. Bitay talaga kayo, bitay. Walang keme-keme. Wala, bitay. Declare ng revolutionary government. Ayun. Kaya, kung ako mag-a-advise, I would advise yung properly. Hindi yung kung ano-ano, hindi yung maglalagay ka ng isang tao sa pwesto and then bara-bara tayo. Walang mangyari sa bansa natin. Kaya nga, mag-vlog ako kung kunyari may nagbabalak dyan mag-revolutionary government, ganito